Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. We're so back with another vlog, and as you can see sa ating title, this vlog is all about me. I'm gonna share 25 things or facts about myself dahil una, yung nanay ko hindi na siya matahimik talagang. Ba't di daw ako nag-upload? Anong daw bang pinagkakabisihan ko? Anong ginagawa ko dito? So, Mom, this is for you, Mom. Secondly, matagal ko na tong hinuhold off itong content na to kasi hindi ako makapag-come up ng complete 25 things. But this time, I was able to. And third reason, kasi I feel like you know too little about me. I'm sharing how my typical day or week goes, pati mga travels and trips na a-upload ko dito sa channel. Siguro buong angkan ko na feature na pakita ko na dito sa channel na to, pero hindi ako nakapagpakilala sa inyo formally. So I hope this video gives you a little bit more idea of who I am. Not too much, kasi mahirap naman yun kapag too much nyo ako nakilala. Para mas ma-enjoy ninyo yung mga content and videos na share ko. And also to mention, we have an honorary guest for this vlog because she explicitly asked for it. We have my ate here. Siya ang magbabasa ng mga information or facts na isi-share ko. And syempre, ako yung sasagot kasi it's about myself. Before we start then, I want to congratulate and to give thanks sa mic kasi parehas na siyang gumagana. Fully charged na siya. Akala ko talaga nasira na to. Pero as you can see, gumagana na siya. If you remember, if nanonood talaga kayo, sumusubaybay kayo dito sa vlog ko, may isang sit-down vlog ako na nag-fail yung audio kasi nag-off ang mga mic namin. Yung vlog na yun is with my parents. Kung napanood nyo yun, alam ninyong hindi gumagana tong mic. So, for this one, gumagana na siya. Thank you talaga. May salita. What's your name? Ang And lapit masyado. Yan. Hindi, konti pa. Puspus. Hi, Pus! Halika dito! Uy! Bibi! Po siya, dalawa na yung honorary guest. Hi, Pus! Pus! Let's go! Halika! Halika na, magkakatok-katok ka mamaya eh. Huwag ka na lumang. Huwag kang Tumakbo pa. Huwag kang kakatok-katok ka. Kasi kakatok-katok. Let's start with your name. So, ang official first name ko ay Julia with double L. Ang history nun, hindi ko din alam kasi hanggang ngayon, hindi pa nasasagot ng tatay namin kung bakit niya ginawang double L. Where did Leah come from? Leah, one random weekday, nung second year high school ako, or grade 8 para sa mga nag-K-12. Nabore lang ako sa pangalan ko sa Facebook. So, iniba ko siya, ginawa ko siyang Leah. Tapos kinabukasan, pagpasok ko ng school, yun na yung tawag sa akin ng mga kaklase ko. Ever since that day, yun na yung pinapakilala kong name ko kapag kaklase, katrabaho, or namimit ko lang casually. So, yun ang history. How old are you? I'm 26 years old, turning 27 this year. Where did you grow up? Pinanganak ako sa Quezon City, and then when I turned 5, nung magkakaroon na kami ng bunso, pangatlong kapatid, lumipat kami sa North Caloocan. Most of my childhood, dun ko na inispend. Where did you go for college or undergrad? And what's the degree you got from it? College, 3 yung pinasukan ko, pero hindi lahat doon nagtapos ako. So first, I enrolled in an aeronautical aviation school sa Pilipinas, pero hindi ko siya natapos. And then, lumipat ako after nun sa UPLB. So, pagpasok ko ng UP, originally sa Los Baños campus ako. And I took up agribusiness management. But after a year, nag-transfer ako to Diliman kasi yun yung pinakamalapit sa amin. And then, yung course na tinapos ko talaga sa Diliman is Hotel, Restaurant, and Institution Management. Ano yung maiden name ng nanay mo? Charot. How did you end up here in Canada? Okay, short story long. Long story short, back in 2022,
natalo yung sinusuportahan kong candidate for presidency. Yung reason talaga ng pag-Canada ko is politically, anong tawag dun? Politically Align? influenced. Basta Okay. nag-push sa akin is political reasons. Kasi, ayun nga, ayoko ng magiging government or magiging leadership sa Pilipinas that time. So, yun yung naging deciding factor para itry ko mag-Canada. Ayun. Let's get to the fun part naman. How would your friends describe you in 3 words? Actually, tinanong ko sila for this and yung tatlong nag-overlap sa mga sinabi ng friends ko. First is supportive. Second, genuine. Third, reliable. Tell us 2 random fun facts about you. 2 random fun facts. Una, hindi pa ako nakukumpilan. Wait. Oo. Kumpil sa English, kanina ko lang ito tinignan. Confirmation, Catholics, merong 7 sacraments, Holy Sacrament, something ganun. So, una dun is binyag, tapos yung Holy Communion, and then yon yung kumpil. Hindi ako nakumpilan nung dapat yata yung mga first year ka pa lang, grade 6. Mm-mm. Hindi ako na ganun. Papakasal ka sa Catholic Church. Pero kung hindi na po matter. So, ayun, first fun fact. Pangalawa, hindi ko alam kung may diagnosis yung ganito medically. Pero kapag nasusobran ako ng caffeine, ng kape sa katawan, or chocolate, promise kahit paborito ko yung Twix na chocolate o another fact yun. Kapag nasobran ako dun, feeling ko talaga magkakasakit ako. Bigla akong may hilo, ganun. Oo, kaya hindi ako mas-sweets din. I'm not a dessert person. Kasi parang kapag nasobran ako ng tamis, nag-iiba yung pakiramdam ko. Tell us about a time when your intrusive thoughts won. Ay, ito malala. Hindi ko alam kung hindi ko alam kung mai-imagine ninyo, pero one night, siguro 8, 9, 10 years old, sa Caloocan to. So, yung bahay namin, yung place namin dun, before ka makarating ng main road, or from main road, pauwi sa bahay namin, kailangan yung mag-tricycle. Wait lang, hindi ba hapon yun? Hindi, gabi Gabi yun. na yun? Gabi yun. Okay. Tapos, so, pauwi kami nun. Sa tricycle, imagine niyo na lang, yung pinaka-floor ng tricycle, diba, kung saan mo ilalagay yung paa mo. Usual na meron siyang lapag. Tapos, yung ibang tricycle sa amin, parang meron siyang step. So, design lang talaga yun, hindi siya step. So, yung mismong lapag, tapos meron pang medyo mas mababa, na siguro 2 inch lang yung lapad or 1 inch. Pang design lang talaga siya. Akala ko, may purpose siya as extra step. Pero syempre, hindi mo siya matatapakan nga kasi nga, manipis lang siya. E nung nakasakay kami, naisip ko, try ko kayang tapakan. Kasi baka maliit naman yung paa ko nun. Baka naman matapakan ko siya. E nung time na yun, dadaan sa hump yung tricycle. So, yung paa ko, hindi siya nakatapak dun sa extra step na gusto kong itry tapakan. Lumabas siya ng tricycle. Ay, puspus. Tapos, the next thing I know, yung paa ko, hindi ko alam kung masyado ng gore to i-share. Pero imagine niyo na lang, sa hump, ito yung hump. Tapos yung paa ko, nakaganon. Tapos yung talampakan ko, nakagulong dun yung gulong ng tricycle. So, kayo na bala mag-imagine. Buti na lang napasigaw din ako. Kasi kung hindi, baka hindi nag-stop si manong driver at nagulungan na putol yung paa ko. Nag-stop naman siya. Tapos, nung nakauwi kami ng bahay with all the lights, dun lang namin nakita na yung paa ko, di ba ito yung toes, yung buong dito niya sugat talaga. Nabalatan siya. Oo. So, ayun. Intrusive thoughts, 1. What's your most irrational fear? Irrational fear, traffic enforcers. Lalo na mga MMDA na naka-blue na uniform. Hindi ko, pag dito, parang okay lang. Pero pag sa Pinas talaga, siguro may trauma ako. Pag nakakita ko ng mga naka-blue dyan sa daan,
Parang as much as possible, hindi na lang ako dun dadaan. Ang Kasi tawag feel ko dun. paparahin nila ako kahit wala akong ginagawang masama. So, ayun. What is or are your all-time go-to TV series? TV series, walang isa eh, tatlo siya, depende sa mood. Una, New Girl. Kapag plain lang yung nafe-feel ko or gusto ko ng happy-happy lang. Feel good, ganyan. New Girl lang talaga. Pag naman yung mood ko, gusto kong maging mayabang or i-boost yung ego ko. Nanood ako ng Suits. Kasi may certain episodes doon na pag naipapanalo ni Harvey Specter tsaka ni Mike Ross yung mga cases nila. Parang inaangkin ko. Ang sarap lang sa feeling. And then lastly, but not the least, Grey's Anatomy. Ito naman, pag yung mood ko, gusto ko may something na emotionally or mentally charging. Kasi merong mga certain or specific episode din si Grace na mabigat, pero masarap siya ma-feel kasi may kurot, ganun. So, May add ako kasi paulit-ulit ko siyang pinapanood. Young Young Sheldon. Yes, Young Shell. Si Young Sheldon naman, same lang pag New Girl. Kapag gusto ko lang fun. Ganun. What's your signature karaoke song? Signature or go-to karaoke song. Palagi, Thinking of You ni Katy Perry. Pero at the same time, parang nasa same level sila ni Complicated by Avril Lavigne. Masyado lang mataas kasi boses ni Avril. So, pag go-to, Thinking of You talaga ni Katy Perry. Tell us about something you thought you'd hate but ended up enjoying. Ito, courtesy of my Canada parents, Addie and Earl. Dati, hindi kasi ako exposed with fine dining. So, yung opinion ko dun is, sayang pera, ganyan, di masarap, di nakabusog. Pero nung na-try ko na, akala ko hindi ko siya ma-enjoy, pero, ayun, nagustuhan ko siya. What's something you thought you'd love but actually didn't enjoy? Hindi naman sa hindi at all na na-enjoy. Pero dati, gusto ko talaga nasa loob lang ng bahay. Like, stay in. Kahit weekend, ganyan. May mga times na gusto ko pa rin naman siya. Pero, gusto ko na ring lumalabas. Siguro dahil masyado na akong madaming time na nasa-spend staying in. Parang ngayon na-excite na ako kapag may nag-aaya sa akin, lalabas, ganyan. Pati pagbabar or party, di ko siya gusto dati. Pero parang, ayun, being more social, mas na-enjoy ko na siya ngayon compared before. So, akala mo love mo to stay indoors? Bakit merong ano dito? Siyempre, na-clarify natin. Ano yan? Ano yung tanong? Akala mo before, you'd love staying at home lang, pero di mo na rin na-enjoy ng lagi sa bahay? Dati, akala ko, pag hindi ako nakaka-socialize, mas okay yun sa akin kasi mas safe, hindi ko kailangan mag-put ng effort makapag-connect, ganun. Pero nakaka-bored din pala kapag puro nasa loob ka lang, tapos sarili mo lang or pamilya mo lang kasama mo. Ayun, mas na-appreciate ko yung Mas social life. na-appreciate niya or hindi niya na-enjoy yung company ng family. Oo, parang, What's something you've always wanted to do that you haven't done yet? gusto kong mag-solo long drive. Kahit sa Pilipinas pa nun, nung nag-start akong magkapera, tapos marunong na din ako mag-drive. Palagi lang nasa isip ko nun, one weekend, gusto kong pumunta ng, kunyari, Laguna or Batangas, tapos ako lang, magdadrive lang ako, punta ako doon, coffee shop or kain, tapos balik, uwi, ganyan. Pero nung nakalabas na ako ng Pinas, parang gusto ko itry yung mga city to province, province to province. Nasa isip ko nga gusto ko mag-isa lang ako. From here, Saan? tapos tatawid ako New York, ganyan. Wow, okay. Oo, mga ganun. Tapos mag-isa lang ako kasi parang ang saya na wala kang ibang responsibility, sarili mo lang. Pati gastos, sarili mo lang. So, gusto ko yun. Gusto ko siyang magawa kahit once lang. What's something you discovered about yourself in the last year? Asa ng kotig ko dito? So, before, yung mga bata-bata pa ako, reactive kasi ako eh. Hindi ko alam kung mag-agree ang ate ko dun.
Pero, Wala siyang reaction. Tatahimik lang siya. hindi reactive ako na pansin ko yun with friends and nung nagka-boyfriend. Parang konting kibot na hindi ko gusto or hindi magkasundo. May sasabihin ako agad, meron akong ire-react agad. Pero the past year, na-realize ko, kaya ko palang mag-pause. Pwede ko palang i-ground muna sarili ko, mag-isip before ako mag-respond or mag-react. Which is, I think, sign of maturity. Kasi may mga masasabi ka or magagawa kang hindi mo na mababalik if hindi mo pag-iisipan. Wow. On a more serious note, one change in your belief system now that you're older, dissimilar from what you've believed growing up. Dati, siguro mga until high school ako, ang belief ko doon, it's either this or that. Parang black and white lahat ng bagay sa mundo, merong good, may bad, may right or wrong. Pero growing up, meeting new people, mas na-expose ako sa mas maraming encounter, situations. Doon ako nagsimulang mag-consider na hindi pala lahat ng bagay black and white nga. Merong mga gray area na pwede ka ding tingnan. What's the compliment that has stuck with you the longest? First thing na pumasok sa isip ko, pag sinasabihin ako magaling mag-drive, Sino? may yung tawag sa ganun, stereotyping na pagbabae, hindi marunong mag-drive, lalo na sa Pilipinas. Dati, hindi usual na makita ng babae nagda-drive. Tapos given na maliit ako, tapos mukha akong bata, kapag nagda-drive ako, lalo na yung malalaking sasakyan, papansin na ng mga tao, kaibigan, family. What's a habit you're currently trying to build? Ever since pagka-uwi sa Canada, nag-promise ako sa sarili ko na mag-workout ako every day. Kahit gaano ako kalit magising, kailangan simulan ko yung day ko with a workout. What skill or talent do you wish you could download into your brain instantly? Drums talaga. Kung paano mag-drums. Feel ko ibang body coordination. Meron kang paa, meron kang kamay, pero iba siya with dancing kasi diba dancing body coordination din. Pero yung kasi nakaupo ka, tapos may ibang ginagawa paa mo, tapos may ibang ginagawa yung kamay mo. So feel ko mahirap siya. sabay sa beat. Oo. So, Or ikaw yung gagawa ng beat. iyon. Oh. Gusto ko matuto. Gusto ko maging magaling mag-drums. Tell me about something you realized about yourself through someone else's perspective. Ito recently, yung huli kong uwi sa Pinas, nung nagkaroon kami ng coffee date / catch up ng mga close friends ko. Nagtitake akong too much credit kapag feeling ko may maling nangyari or may masamang nangyari na kasalanan ko yung lahat, mostly ako yung may dahilan. Pero pag may maganda namang nangyayari, maliit na credit lang yung kinukuha ko. Which mistake are you most grateful for making? Mistake siya dati, ngayon hindi na. Pero feel ko yung pagpunta ko dito sa Canada, mistake kasi unprepared, pero feel ko kung hindi ko rin yun ginawa, hindi mabubuksan yung mas malawak na opportunity or ibang perspective ko in life. What's an opinion you've changed recently? You can cut people off from your life kahit na walang downfall na nangyari. Hindi kailangang magkagalit kayo sa isa't isa or may nangyaring masama para i-cut off mo yung mga tao. Parang, wala lang, nag-expire lang yung subscription nyo sa buhay ng isa't isa. You can remove yourself or remove certain people from your life kung alam mong hindi naman makaka-contribute ng value sa life. Or, worse, hindi na maganda yung nako-contribute sa'yo. A little bit more exploratory. What's your unpopular opinion that you'll defend a hill you would die on? Una kong sagot dito, texting before calling. Pero hindi na yata siya ganun ka-unpopular ngayon. Ang final answer ko ay night showers over day showers. Kapag nag-shower ka during the day, lalo na kung lalabas ka lang ng bahay, parang nilinis mo yung katawan mo para dumihan.
Tapos pag uwi mo sa bahay, Yes. hihiga ka, matutulog ka, magpapahinga ka na Mm-mm. madumi. Pero kung you will go about your day, lalabas ka, madudumihan ka, sa gabi, dun mo lilinisin yung sarili mo before ka matulog. Amen. Ay, 'Di ba? Mas nagme-make Oo. sense. Pag naligo ka nga, tatanungin ka saan ka pupunta eh. Pero ayun, wag na tayo magsayang ng tubig. Maligo lang tayo kapag nagme-make sense siya, which is Yes. kapag paglilinisin mo na after a day ang iyong katawan. And that's it. That's the end of our vlog for today. If you want more vlogs like this na sit down and then may pag-uusapan tayo or may malalaman kayo about me or something else, i-comment niyo yan dito sa video na to and I'll see to it na yun yung mga magiging next content natin in this channel. Thank you guys for spending your, I don't know, ilang minutes to with me. Stay safe. I'll catch you on the next one. Bye!